Hello mga kaulam! Bagya na kami nagkasabay ng asawa ko kumain dahil hindi ako pumasok ngayong araw na ito. Hindi maganda ang aking pakiramdam kaya sabi ko ipapahinga ko muna. Ako ay nagpangat ng lumahan o mackerel. Tapos nakakita ako sa ref ng kaunting belly ng bango ng salmon. Sabi ko isasama ko na rin para medyo madami, para medyo may lasa, tapos para maluto na rin yung salmon at maubos na yung laman ng freezer para mapalitan ng lahat. Ito namang asawa ko kung ano-ano pang kinukutkot doon sa kusina. Sinabi ko nang sumabay na at inialasin ko na ng hapon. Kahapon nga pala nangyari ang mga kaulam. Kahapon Lunes hindi ako pumasok. Pinakahintay-hintay ko pa siya para lang kami magkasabay. Alam ganin nyo ang nangyari kung bakit alasin ko na kami nagtanghalian. Itong panganay kong anak, nag-i-school bus yan. From the university hanggang bahay, ay malayo ang university, 1 hour drive sa kapag papunta roon at saka pabalik 1 hour ulit. Tapos, tumawag sa asawa ko nung nasa bahay ng asawa ko ng mga bandang 3 o'clock. Sabi niya, Baba, hindi daw ako maiihatid ng school bus kasi walang nasira daw ang aircon ng school bus. Ito namang asawa ko nangangatwiran pa. Sabi niya, sabihin mo sa driver kahit walang aircon ihatid ka. Kaya kapag naman na utas ng bus na walang aircon, ay digay magpaypay na lang sa loob ng bus. Ayaw daw ng driver, ayaw daw maghatid ng estudyante ng walang aircon ng school bus. Madalit salita, nagpasundo sa kanyang baba, ay di umalis ang asawa ko sa bahay alas 3:15 na at nagdasal pa. Ngayon, ay di 1 oras nga ang papunta roon ko po. Nung dumating sa bahay, anong oras na? Maigit kahit pa paano nung pauwi na daw, medyo madali ang biyahe. Pinaspasan na daw niya, at gutom na gutom na. Ang ine-expect daw niya, ay ako yung nakakain na dahil pasado alas 5 na nga eh. Sabi ko, magla-live sana ako, pero hinintay kita dahil ang tagal na nating hindi magkasabay kumain. Bakit daw pinagsama ko ang salmon at saka ang lumahan? Sabi ko, Diyos ko po, Rude, magpasalamat na lamang at ako'y nakapagluto. Kahit masama ang pakiramdam kasi dami kong ginawa maghapon. Naglinis ako ng kwarto ng mga anak ko. Halos kalahating araw ang ginugol ko dahil tinanggal ko yung mga damit na hindi na nila sinusuot at para mailagay ko sa box na aking ipababagahe. Kahit hindi maganda ang pakiramdam, ako'y nag-vacuum ng buong bahay kahapon dahil gusto ko maging kapaki-pakinabang naman ang aking hindi pagpasok sa trabaho. So naglaban na rin ako ng lahat ng mga basahan, nag-ayos na rin ako ng lahat ng ipapabagahe ko para maipabuhat na ang box at umabot sa Pilipinas bago magpasko. Ay tingnan naman ninyo mga kaulam, sobrang saya namin. Siguro last week hindi kami nagkasabay kumain, mahigpit. Pagka ganyan, miss na miss namin ang isa't isang magkasabay kumain. Abay, hindi man inubos ang nagreklamo ng una, bakit ko daw pinagsama ang salmon at saka ang mackerel. Tapos ang bandang huli, hinahanap, bakit daw kakaunti ang salmon, kakoy talagang ikimatanda na, hindi mo na maintindihan ang irereklamo mo kung alin. Marami nagtatanong bakit daw ang payat ng asawa ko ngayon. Ang asawa ko mga kaulam talagang siya, yung hindi talaga siya masyadong nakain ng kanin dahil ang lahi nila, lahi ng may sugar, yung may diabetes. Wala namang diabetes ang asawa ko pero takot na takot siya, nag-iingat siya na baka daw siya magkaroon dahil yung isang tiyahin niya ngayon sa Iran ay naputulan na ng binti. Sabi ng asawa ko, ayokong magkaroon ng ganyang sakit kaya ako na lamang ang iiwas. So bihirang-bihira yan kumain ng kanin mga kaulam, kaya bihira na rin kami magkasabay kumain ngayon. Sabi niya minsan, wag mo namang sarapan ang luto mo dahil pag masarap ang luto mo, napipilitan ako magkanin. Aba, ay anong gagawin natin Pag hindi ko naman sinarapan, paano naman ako kakain? Pero minsan nagtatanong din yan mga kaulam kung bakit daw ako ay bihira na niyang makasabay kumain. Kahirap nga ng buhay natin. Ako'y may mga racket, ako'y may mga part-time, ako'y may mga tutorial. Alangan naman kita'y maghintayan pa, di kita'y aabutan ng hating gabi pag kita'y naghintayan sa pagkain. Sabi ko, pag ikaw ay gutom na at kahit ako'y wala pa, kumain ka. Lagi naman ako nag-iiwan ng lutong pagkain diyan. Huwag mo na akong hihintayin. Sabi niya, hindi naman talaga kita hinihintay dahil pag ako'y gutom, ako'y nakain na ng akin. Ay iyan, talagang inintay ko siya at sabi ko kaya ako'y nag-absent ang daming dahilan. Una, mabigat din talaga ang pakiramdam ko dahil meron akong natutubo na ubo. Tapos, ang sakit ng ulo ko. Tapos, sabi ko nga, maglilinis na rin ako ng kwarto ng mga bata. Tapos, kailangan ko ding ayusin ang lahat ng ilalagay ko sa box para maipadala na sa Pilipinas. At kailangan na makarating sa Pilipinas, iyon ay siya, dyan na kayo.